Well, hindi na ako nagugulat. Actually, in-anticipate ko na yan. Malamang sabi ko, one of these days, merong babaligtad. At hindi, ang inaakala natin na babaligtad ay si Gutesa, hindi, si Saldico. But what is suspicious about this is the fact that yung timing, parang merong medyo may pagka-choreographed yung parang parang may agenda siya. Usual, alam naman natin gusto niya iligtas ang sarili niya. Kasi kung iisipin natin, may tatlo akong tanong na actually dapat tinatanong ng isang rasyonal na mag-isip. Una, kung talagang si Pangulong Marcos ay merong kamay na idinutdot sa korupsyon, bakit siya ay nagsimula ng investigasyon? Di ba sa isang rasyonal mag-isip? Bakit ka magsisimula? Bakit mo i-feature sa SONA mo? Ba't magliliga ka ng ICI? Na mapapahama ka. Hindi ba lalayo ka? Ililiban mo sa ibang direksyon. The second question I have is, okay, bakit kailangan pa niyang isingit yung isang daang bilyon sa legislative phase ng budgeting? Samantalang pwede naman niyang gawin sa National Expenditure Plan. Diba? Ang NEP, siyang may hawak dyan, pwede niyang taasan kung pasok niya yung mga gusto niya. Ba't kailangan niya pang mag-involve ng maraming tao na hindi niya hawak? Para lang maipasok. So yan. Ang ikatlo, hindi ba binito ni Pangulong Marcos ang budget, lalo na yung sa public works? O magsisingit ka ng 100 billion tapos i-diverto mo yung 195 billion. It doesn't add up. Doesn't make sense. Isisingit mo tapos i-veto mo. Ano yun? Para umaarte lang siya. So, kung yung first tama yon, pwedeng sabihin gusto niya mag-play victim, etc., etc., but the second and the third, are compelling reasons. That means plinano niya na to, tapos sasabihin nila si Pangulong Marcos ay hindi bright. Di ba? para maisip tong mga to. So, I think the question is, yung second and third, bakit kailangan pang isingit sa BICAM yung 100 billion samantalang pwede na niyang ilagay na sa NEP? Na hindi wala nang debate doon. At yung pangatlo, bakit kailangan niyang i-veto yung 195 billion? Imagine, sisingit ka ng 100 billion tapos tatanggalin mo rin lang mas malaki pa, halos times 2 ang tatanggalin mo. Pero, Prof, pagdating doon sa mga battle of perceptions, ano po yung nakikita ninyong posibleng dahilan? Bakit ngayon nagsalita si Zaldico? Ang tagal-tagal na natin siyang hinihintay. Isa pa nga yun na dahilan, kaya ako kakonect yan doon sa isang mga rally na magaganap. Hindi ko sinasabing ganon, pero posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Alalahanin mo, dapat siya ay mag-appear sa Zoom. Diba? Na sa pantaha, kung nag-appear siya sa Zoom, baka doon niya nilahad ito. Right? So, baka hindi, wala. So, ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay Saldico? Nakita na kung sa Zoom yan at nasa Amerika siya, kung saan siya. Ang tanong dito, baka dun niya sinabi to. Siguro natunugan, kaya hindi na siya pina-attend, di ba? Kasi wala nga silang control. They could not contempt him. Cite for contempt, andun siya sa ibang lugar, naka-zoom siya. All they can do is to shut him off. So, siguro ganun nangyari. Kaya nawalan sila ngayon ng platform, kaya naglabas na lang siya ng video na ganito. So, I think it's all choreographed, because ang tagal-tagal mo nagtatago, tapos bigla ka na lang lalabas sa ngayon. Ano ang meron? Sinong So, I'm sure there is always the possibility that he's telling the truth. But, in politics is a game of perceptions. So, who is spinning who? That is the question. Pero ano po ang tingin ninyo na posibleng maging epekto nito? Especially now, sabi nga po ninyo, may mga magkakasunod kasi na kilos protesta na gagawin In terms of dun sa emosyon ng mga tao, how will this affect? Alam mo, sa totoo lang, tayo lang namang mga talking heads and thinking ang nagsasabi na may ganito. Pumunta ka sa daan, sa ordinaryong mamamayan, alam na nila ang kwento. Sinasabi nila, pinagdulo ko lang tayo ng mga to. I think we are assuming that the people can easily be hoodwinked to believe. Of course, there is a rally. I don't know whether that can reach a point where it could create a destabilization.
The military has already warned that some people might want to disrupt it and have, baka may bomba pa daw, etc. But the military at least is ready to deal with it. They're coming. Ako kasi tinitingnan ko puro to optics puro to narratives na para ma-serve ang agenda. Dati-rati ang mga tao na marami ang nadadali sa fake news at hanggang ngayon meron pa din. Pero unti-unti na rin naging skeptical ang mga tao pagdating sa mga ganyan. Yun ang nagkaroon ng backlash. People do no longer just believe what they hear and see in social media. So maybe that's beneficial. Kasi ang mga tao ngayon, kung ano sinabi ni Saldico, hindi magad paniniwalaan yan. Lahat nagiging nagdududa na lahat. So nawawalan ng trust sa gobyerno, pero nawawalan din ng trust sa mga kritiko. So in a way, this is a crisis of trust. But in the end, what we might end up is yung mga gusto manggulo, hindi rin paniniwalaan. Pero dahil po dito, kasi nawawalan ng trust sa gobyerno, syempre definitely, kasi ang dami pong naniniwala din dun sa ibinunyag ni Zaldico, ano po ang dapat gawin ng gobyerno? Well, pag sinabi kasi natin, Chiki, na ang dami, ilan ba yan? I haven't counted, pero ang dami sa social media. Pagdami kasi sa social media, what you see in social media is an artificial noise. Yan lang naman yung mga may access. Yan yung mga, ang iba dyan, binabayaran. Yung iba dyan, lock ang profile, pero gusto lang mag-troll. What is important is the real warm bodies that we have. The public. Ano ba yan? Nag-resonate ba yan sa kanila? So it's something that we need to deal with.